灼灼，何时春色入江河？无他为顺水逐波，何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞，心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如纵横，潇洒如梦，今后。Hanapin siya! Opo! Bilis! Doon! Bilis! Tama na po! Sige doon! Awa na po kayo! Bilis! Dali! Sige! Sige! Dito ka lang! Parang awa niyo na! Halika! Ha! 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 Ho! Amain, tiningnan namin ang karwahe na pumunta sa bundok. Wala doon ang prinsipe, nalilang tayo. Tingin ko, nasa bundok pa rin ang prinsipe. Saang lugar pang gagalugarin? Ginalugad namin ang buong bundok. Sinusuri ni Yanli ang mga lagusan, pero walang bakas ng prinsipe. Sa ngayon, ang tahanan na lang ni Ginoong Zhong ang gagalugarin. Wala munang gagalaw sa inyo. Ginoong Zhong, Hindi ko inaasahan ang inyong pagdating. napilitan ako na sadyain ka ngayon. Kasi, nais kong malaman kung nakita mo ang prinsipe. Kamakailan lang ipinatawag ako ng prinsipe. Tungkol ba doon ang nais ninyong malaman? Tinatanong ng punong ministro kung nakita mo ang prinsipe. May mahalaga akong pakay. Sabihin mo sa kanya na lumabas na. Nagtutungo siya rito ngunit umaalis din agad. Kakakilala pa lang namin. Sa palagay niyo, bakit dito siya magtatago? Gayunpaman, bakit kayo maniniwala sa akin? Kung inyong nais, mag-ikot kayo. Ikaw, wag mong tratuhin ng ganyan ang punong ministro. Tama na. Kung ganun pala, manghihimasok na kami. Ikaw, pumasok ka sa bahay. Kayo lahat sa buong lugar. Galugarin nyo na maigi. Opo! Pinulong yun! Bakit? Ano ito? Hindi pang karaniwan ang isang yan. Pinunong yun. Wala sa bakuran. Ituloy nyo lang. Opo! Kung hindi nyo alam, dito lamang makakakita ng ganyang uri ng halaman. Tumutubo lang ang mga ganyan tuwing taglagas hanggang sa panahon ng taglamig. Huwag niyong hawakan! Makamandag ang dahong yan. Lubhayang nakakalason. Nalason ako. Taksil ka. Ituloy mo. Kung nais mo na mamatay rin siya. Encoded by BitsTV.com. Ginoong Zhong, isa kang
ako ang punong ministro ng kaharian ng Taiwan. Tingin mo, magiging maayos ang lahat? Napakapalad nyo pa rin. Sandali nyo lang nahawakan ng dahon. Natanggal na ang kamandag. Ligtas na kayo. Subalit, ipagpatuloy mo. maaaring hindi nyo napansin, ngunit ang paligid, nababalot pa rin ang laso na ginawa ko. Kung mahina ang iyong pangangatawan, maaari kayong... Pinuno! Pinuno! Pinunong yun. Bigla siyang nahimatay. Ano nangyari? Hindi namin alam. Sinabi ko na, may lason pa ang paligid. Agad nyo siyang paliguan sa ilog. Painumin siya ng marami, gagaling din siya. Paalala lang, kung hindi nyo ako susundin, kahit ako hindi ko siya matutulungan. Ano pong gagawin? Nagbigay na ako ng lunas. Nakasalalay na sa inyo, kung maniniwala kayo. Subalit, yung tungkol sa prinsipe, kung dito nga siya nagtatago, marahil wala na siyang malay ngayon. Kung ayaw nyo maniwala, magsiyasat pa kayo. Ginoong Song, pauman. Sa kabila kayo! Ako! Ligtas na? Maraming salamat po. Tunay na napakahusay nyo. Muntik na nila kaming makita. Ngunit dahil sa inyo, nakalusot ulit kami. Kaya siya binansaga na dakilang manggagamot. Maiba pala ako. Totoo bang ang ginamit yung halaman? Nakakalason sila? Bakit? Sana man lang sinagot niya ang tanong ko. Amoy ito ng osmanthus. Tama, ayun ang naaamoy ko. Ang mga masasamang tao lang ang iisiping may lason yan. Ang sugat mo. Uy, si Zhong Yue, magaling na manggagamot. Pero kakaiba ang ugali niya. Hindi siya nanggagamot ng babae. Kung hindi dahil sa akin, sigurado akong malulumpo ka. Kasinungalingan, tiyak ang aking panggagamot. Kung ganun, bakit hindi pa rin siya magaling? Ang bilis lumabas ng kasinungalingan mo. Kahit na ganun, may utang na loob ka sa akin. Alam ko naman yon. Babawi ako. Bakit iniligtas mo ko? Dahil sa puwersa ng ikasyam na langit. Alam mo ang tungkol doon? Yun ang paraan na gustong matutunan ng lahat ng mandirigma. Nais mo ring matutunan yon? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kahit na maganda yon, walang kwenta yon. Pero kahit na, hindi ko hahayaan si Yanli. Psst. Bakit naman? Magkakampi ngayon sina Yanli at Chizhen. Ika nga, ang kalaban ng kaaway ay kaibigan. Dahil gusto kang mawala ni Yanli, kailangan kitang iligtas. Ang babaw ng palusot mo.
Ngunit wala na akong magagawa. Totoo naman, iniligtas mo ako. Pangako, babawi ako sa'yo. Kahit nasugatan pa ako, gagawin ko ang gusto mo. Kahit anong hilingin mo sa akin. Ano ba? Tatandaan ko ang sinabi mo ngayong gabi sa akin. Kasi may naisa na akong hilingin. Pinasa ko na ang puwersa ko sa'yo nung ginamot ko ang sugat mo. Hanggang 4 na oras lang yan. Kung gusto mo, bilisan mo lang. Paano mo nalamang? Gusto mong bumalik ang lakas mo, kaya mabilis bumuka ang sugat mo. Gusto mong maghiganti agad, kaya ganyan ka. Ganun pa man, hayaan mong paalalahanan kita. Malakas ang impluwensya ng pamilya ni Peyuan. Kaya, gagawin mo pa rin? Wala akong pakialam sa kanilang katayuan. Lubos kong pagsisisihan kung hindi ko to gagawin. Mabuti. Bukas, tataas ang tubig sa Shuanyuan. Mas maganda kung bumaba na muna yun bago ka pumunta ron. May mga nakahanda na. Kung darating ka sa oras, sabay tayong dalawa na aalis. Kung mahuhuli ka, aalis ka ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, dahil magtatagumpay ako. Pinunong yan. Sabi ng alipin sa kusina, hindi ka kumain. Hindi mo ba naibigan ng pagkain? Heto, pinagluto kita. Sayote. At may kasamang tsaa. Tikman mo. Baka maibigan mo. Salamat, Peyuan. Subalit hindi ako nagugutom. Labas na. Hindi mo man lang titikman? Galit ka ba sa kung sino? Nagkakamali ka. Hindi ako galit sa kung sino. Wala akong kinasasama ng loob. Ibig sabihin, galit ka nga, hindi ba? Hindi kaya dahil kay Fuyao? Lumalakas na ang ulan. Bumalik ka na sa inyong tuluyan. Bakit hindi mo nalang sabihin? Hindi mo itatanong kung may kinalaman ako sa pagkawala ni Fuyao? Nalaman ko. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa bangin. Walang lihim na panghabang buhay. Magiging tapat ako. Bihasa si Fuyao sa pamamaraan ng langit. Ang dahilan ng pagtalon niya, alam niyang nagtaksil siya sa Shuanyuan. Walang pumilit sa kanya. Kung ganon, sinasabi mo bang tumakas siya sa kulungan at kusang tumalon sa bangin? Ganon na nga. Nasaan na siya? Tiyak ang patay na siya, ha? Pinunong yan. Maganda kung yun ang iyong iisipin.
Nagpasya na ang iyong ama sa araw ng kasal natin sa kabisera. Mas magandang isipin mo ang hinaharap natin. Hindi yung taong patay na. Tama ba? Kailangan ko ang pag-isipan ng hinaharap nating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Dalin lang mo ko. Nais mo bang pasalamatan pa kita? Dahil naging mabuti ka sa akin? Ano bang ibig niyong sabihin? Sinisisi niyo ba ako? Ginagawa ko ang lahat para sa kinabukasan natin. Kahit na magkamali ka, makapangyarihan ang iyong buong angkan. Pamangkin ka ng ministro. Ano ang laban ko sa'yo? Pinunong yan. May nararamdaman ka man lang ba sa akin? Bumalik ka na sa iyong tinutuluyan. May dala akong pagkain para po sa inyo. Bigay ng manggagamot. Ito po. Masarap ito. Naiibigan ninyo ang dala ko. May alak pa. Alam ko naman po, mahilig talaga kayong uminom nito. Kahit itinatago nyo. Tatang, bakit itinatago nyo pa? Takot ba kayong humingi ako? Tatang Zhu, para sa inyo ang alak na to. Ang totoo, hindi ko inakala na mangyayari ang ganitong mga bagay. Mula nung sumali ako sa paligsahan ng ating pangkat. Ang dapat, nakinig na lang ako sa inyong payo. Marahil hindi tayo aabot sa ganito. Hindi madadamay si Xiaoqi at kayo naman. Saan ka nang galing? Hindi ka makakatakas. Umakyat ka pa sa puno, ha? Ako may kasalanan. Patawarin niyo ako. Ano ba? Alis! Tanggapin mo ito. Patawad po. Patawad, Tatang. Idinamay ko kayong lahat.
Ang batang ito, anong iniiyak-iyak mo riyan, ha? Tatang Shu! Tatang! Tatang! Meron pala akong biglang naalala. Ang totoo, sa tuwing pinapalo niyo ako ng tungkod niyo, hindi ganun kalakas ang pagpalo niyo. Ngunit nagpapanggap ako na masakit. Ngayon, ayos lang po sa akin. Kung araw-araw paluin niyo ako, habang sinasabi niyo, ikaw bata ka, napakatigas talaga ng iyong ulo.我会记得你跟我说的话的。虽然我不知道自己是谁，为什么要解开封印，但是天下那么大，我是应该去看看。 Encoded by BitsTV.com. 明天我就要跟小七离开这里了。周叔，你在这里好好保重，我们会经常回来看你的。我最大的遗憾是没能叫你一声爹。我希望从今以后，我们以父女相称，生生世世都为家人。爹。Binibini, ang lakas ng ulan. Napakaputik ng daan. Ingat sa paghakbang. Binibini! Walang silbi. Ba't mo binitiwan? Binibini, hindi niya sinasadya. Malakas ang ulan. Isa ka pa. Wala ka ring silbi. Mga alipin lang kayo. Huwag kayong sasagot sa akin. Luhod lang. Diyan lang kayo. Ang dudumi nyo. Sasama lang kayo kapag sinabi ko. Narinig nyo? Sino ka?
buhay ka pa, hindi ako maaaring mamatay. Ang lakas ng loob mong saktan ako! Yang sugat, kabayaran sa lahat ng mga pinagagawa mo upang saktan ako. Ayan naman. Kabayaran sa pagsira sa pangakong hindi sasaktan si Xiaoqi. May nangyayari sa silid. Dito ka lang. Hayaan mo siya. Huwag ka umalis. Ayaw mo nang pakasalan si Beiyuan. Ang isang yan, kabayaran sa pagiging masama mo at pang-aapi sa mga taong nasa ibaba mo. Alipin, ngayong araw na to, titiyakin ko mamamatay ka! Sakripisyo ng dugo. Laruan ka rin pala ng ipinagbabawal na paraan. Mamatay ka na! Ang nais nyo, makasal kami ng dahil sa kanyang angkan. Habang tumatagal, lalo ko siya nakikilala. Nagpapanggap lamang siya na mabuti. Ang katotohanan, masama po talaga ang kanyang ugali. Karaniwan sa tulad niya na kumilos ng ganon. Subalit wala po siyang awa at mapagkunwari. Ama, kaya ba ninyo ako ipakasal sa babaeng katulad niya? Pero tandaan mo na, kapag tinanggap mo ang alok tulad ng isang kasal, hindi ka na makaaatras pa. Hindi tayo maaaring mapahiya sa punong ministro. Subalit, Ama, nakapagpasya na po ako. Kung ganon, diyan ka lang. Huwag kang tatayo hanggat wala ka sa katinuan. Kailanman hindi nanalo ang kasamaan. Bubuhayin kita. Dahil hindi ako tulad mo na walang puso. Ikaw, humanda ka! Papatayin kita! Sige, hihintayin ko yan.
namin makita ang mga bakas sa ruta. Paano po? Atras. Amain, patatakasin natin sila? Kung nais siya talagang tumakas, hindi siya lalayo sa labis na. Sumunod ka na lang. Isara ang mga hangganan upang walang makaalam na nawawala ang prinsipe. Opo. Tingnan nyo sa mga ilog. Opo. Apat na oras na, mauubos na ang lakas mo. Lalong lalala ang sugat mo. Salamat. Ngunit ayos lang ako. Natapos mo ang gagawin mo? Habulin niyo! Bilis! Kaya na sila. Kaya mo ba? Oo. Kaya na. Ministro! Nakita mo ang prinsipe? Hindi po. Ngunit si Binibining pa eh. Ang mukha ko! Ang mukha ko! Ang mukha ko! Ang mukha ko! Umalis na kayo lahat dito! Umalis na kayo! Kumusta siya? Galing po rito ang manggagamot at sinabing malubha ang mga sugat niya. At ano yon? Ang mukha niya. Tiyo! Si Fuyaw ang may gawa! Sinaktan ako ng alipin na yun! Patayin niyo siya para sa akin! Kailangan ko siya patayin! Isang kagalang-galang ang sugatan ng isang alipin. Hindi ka panipaniwala. Walang pwedeng makaalam dahil pagtatawanan ka. Nagtungo kayo rito upang pagsabihan ako ng ganyan, Tiyo. Punong ministro. Sandali! Huwag kayo lalapit! Nangyari ito sa bundok ng Xuanyuan. Anong masasabi niyo sa nangyari ito? Punong ministro, sa labas tayo mag-usap para hindi maabala si Peiwa. Jingjen, dito ka lang. Apo. Peiwan! Diyan ka lang! Huwag ka lalapit! Oo, hindi ako lalapit. Umalis ka na ngayon! Sige. Teka, gawa ba yan ni Fuyaw? Buhay pa siya? Buhay siya. Buhay na buhay at lumalaban. Natutuwa kang malaman yon. Sinaktan niya ako at ginawa ito. Sige na, hanapin mo na siya. Sa wakas, maaari na kayo magsamang dalawa. Mali ka nang iniisip. Nasasabi mo lang yan. Ngunit pinagtatawanan mo ako. Natatawa ka.
Dahil lagi kong sinusubukang patayin si Puyaw. Ngunit lagi akong bigo sa kanya. Nais mo pa yata na patayin na niya ako upang makapagsama na kayong dalawa. Isa yung kahibangan. Kaibangan? Nais mo ba akong makita? Nais mo bang makita kung ilan ang ginawa niyang sugat sa mukha ko? Hindi mo ba alam kung gaano nasasaktan ang puso ko ngayon? Tatanggalin ko na to upang makita mo! Tatanggalin ko na upang makita mo! Pakiusap, itigil mo yan! Ayoko na! Ayoko na ganito! Hindi mo man lang alam na nasasaktan ako! Mukha ko! Mukha ko! Punong Ministro, pasensya na. Nabigo ang mga bantay namin. Parusahan niyo kami. Alam mo, hindi ganon ang nangyari. Sabihin niyo, Punong Ministro. Ang aking duda, maraming kalaban ng Xuan Yuan upang madamay at masaktan si Pei Yuan at ang tagapagbana. Yun ang sa tingin ko ang dahilan. Punong Ministro Chishen, sasabihin ko sa iyo na hindi mag-aaklas ang Xuan Yuan. Alam ko yun. Maaaring dahil din ito sa pagbabanggaan ng may katungkulan at ng mga kalaban upang patayin ang tagapagbana. Ngunit nakita sila ni Pei Yuan. Lubang na pinsala si Pei Yuan sa pagligtas sa prinsipe. Mahusay talaga kayo. Baka yun nga ang totoo. Tapos, lahat ng nasa pangkat ng Xuan Yuan umalis at hinuli ang mga kriminal. Sa kasamaang palad, meron silang ilang mga kasabwat na huli na ang iyong pagdating. Sa huli, makukuha ng masasamang loob ang prinsipe. Tapos, hindi na siya makikita. Tama. Naglagay ako ng mga tauhan sa buong Xuan Yuan para madakip ang mga may sala at ibalik ang prinsipe. Para sa iyo, Punong Ministro, at hukuman ng palasyo. Isa kang matalinong pinunong yan. Nangyari ito sa pangkat ng Xuan Yuan. Dapat ba itong malaman ng iba? Walang may tutulong na makakabuti at maganda sa Xuan Yuan. Masisira ang reputasyon ng Xuan Yuan. Mas mabuti kung kaunti ang makakaalam. Ikaw na ang bahala, pinunong yan, na ayusin ang gusot na ito. Opo. Isa pa. Maluba ang sugat ni Pei Yuan tungkol sa pag-iisang dibdib nila ni Jing Chen. Huwag kayong mag-alala. Tapat at seryoso si Jing Chen kay Pei Yuan, pero malubha ang sugat niya. Hindi magbabagong isip niya sa kasal nilang dalawa. Mabuti kung ganon. Nagagalak ako. Encoded by BitsTV.com. Uy! Nilalamig ka. Halika rito. Bilis. Alam kong meron akong sugat. Ngunit kaya pa rin kitang saktan. Binabalaan kita. Lumalaban ako. Lumalaban ka? Bakit para sa akin iba na ito? Noong nasa tubig tayo, natatandaan ko na may ginawa kang kakaiba sa akin. Sabihin mo, ano ang kakaiba ron? Ha? Meron pa parating? Ha? Bitawan mo ako!
sinabi ng bitaw! May naramdaman ka ba? Salamat. Uy, merong paparating. Hindi ako naniniwala sa'yo. Fuyaw! Fuyaw! Xiaoqi! Xiaoqi! Oh! Xiaoqi! Fuyaw! 你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身助心斗？为人手，为心流，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着半生着。